Usapang alien na naman tayo mga tol. Usapang UFO mga tolo. Usapang mga misteryo ulit tayo sa ating daigdig, no? So, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at bago natin to simulan, hihikayatin muna kita mga kapatid. Kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng video, huwag mong kakalimutan puntahan yung channel ni Random Pinas. Hindi lang ito yung content niya, napakarami niyang content na talagang minsan magpapawaw sa'yo, minsan magpapagulo ng isip mo mga tol eh. No, nakalagay po ang link sa ibaba sa may description. Nihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanya. Yan, supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Syempre, huwag mo rin kalimutan mag-like sa kanyang mga video. O, hindi ka magsisisi, promise. Hindi ka magsisisi, puntahan mo yung channel niya. Mag-subscribe ka sa kanya, Random Pinas mga tol. Nakalagay ang link sa ibaba. So itong panonoorin natin mula sa kanya at bibigyan natin ng commentary. Crop circles. Ito yung parang mga nakikita sa mga palayan no? Gawa ng aliens o ng tao? Misteryo. So ito'y tanong lang naman, no? Hindi pa naman to yung tipong magsasabing alien talaga gumawa niyan o yung mga tao talaga gumawa niyan. Aalamin natin, tignan natin kung ano yung mga sasabihin dito ni Random Pinas at yun ang bibigyan natin ng reaction video. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. January 19, 1966, sa Tully, Australia, si George Pedley nakakita ng isang UFO na siyang bumago sa kanyang buhay. Alas 9 ng umaga, minamaneho ni Pedley ang kanyang tractor papunta sa kanyang trabaho sa isang banana plantation, ilang milyang layo sa south. Habang papalapit sa plantation, nakarinig siya ng isang hissing sound, parang tunog ng hangin lumalabas sa isang gulong. Lumakas ito sa puntong mas malakas na ito sa tunog ng makina ng tractor, kaya't sinubukan niyang hanapin kung saan ito nanggagaling. At doon niya nakita sa ibabaw ng mga puno isang object na hindi niya ma-identify. Mabagal ang pagbaba nito at umalis ang napakabilis hanggang sa bigla na lamang itong nawala. Nilapitan niya ang pinanggalingan ng UFO at doon niya nakita ang tila lubog na parte ng lupa. Halos perpektong bilog ito. Nasa 30 feet by 20 feet ang laki at tila bakas ito ng nakita niyang UFO. Ang hindi naisip ni Pedley ay ang karanasan niyang ito. Babago din ang buhay ng marami pang tao sa mga sumunod na taon. Dahil ang pangyayaring ito sa Tully, Australia ay ang unang report ng misteryosong crop circles. So wala siyang nakitang alien. Ang nakita niya is spaceship. So yun ngayon yung gumugulo sa isipan ng mga naniniwala at hindi. May nagsasabing yung UFO, mga alien ang sakay nun. May nagsasabi naman yung UFO na yun ay mga aircraft na dinidevelop pa ng tao. No? Mga tao rin ang sakay nun, mga secret military equipment o military aircraft na dinidevelop pa at tinetesting. Pero 1966 pa to eh. Tama nga ba 1966? Diba? O matagal na tong panahon na to eh. Ba't hanggang ngayon 2023 hindi pa rin nailalabas, 'di ba? Hindi pa rin ba tapos i-develop, 'di ba? Kung ito ay mga secret military aircraft. Again, hindi ko ipinipilit na paniwalaan mo 'to at hindi ito sumasalamin ng aking personal na paniniwala, mga tol, no? Ito ay base lamang din naman sa ating pinapanood at base lang din naman sa kung ano yung pwede nating pang ma-comment, no? So tuloy natin. Circle. Kahit marami nagsasabing ang pangyayaring ito sa Australia ang unang report ng crop circle, para sa ilang crop circle fanatics, hindi ito ang una. The Mowing Devil or Strange News out of Hertfordshire, isang English woodcut pamphlet na napublish noong 1678. Tungkol ito sa isang magsasaka sa Hertfordshire. Ayaw niyang magbayad ng naaayon sa gustong presyo ng mga manggagawang maggagapas sana ng kanyang bukirin. Sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang ang diablo na lamang ang maggapas nito. Ayon sa pamphlet, ng gabing iyon tila nasusunog ang bukirin. Kinabukasan ay nagapas na ang bukid at walang sino mang mortal daw ang makakagawa nito. Ang illustration sa pamphlet na ito ay ang sinasabi ng ilang crop circle researchers na isa sa mga unang recorded na kaso
ng crop circles. Ngunit makikita rin sa illustration na pinutol ang mga crops, hindi gaya ng mga crop circle na nakadapa lamang ang mga halaman. 1880, isang amateur scientist si John Ron Capron nagpadala ng sulat sa editor ng Nature, isang British weekly scientific journal. Inilarawan niya ang ilang circles sa flattened crops na pinaghihinalaan niyang nabuo nang dahil sa isang cyclonic wind action. Ang characteristics nito pareha sa mga modern day crop circles. 1932, isang archaeologist si Elliot Cecil Curwen na obserbahan ng 4 na dark rings sa isang field malapit sa Chichester. 1963, si Patrick Moore inilarawan ng isang crater sa isang potato field sa Wiltshire. May ebidensya ng spiral flattening at iniisip niyang gawa ito ng isang unknown meteoric body. Kahalintulad naman ito ang nadiskubre ng isang astronomer na si U. Ernest Butler. Sinasabi niyang maaaring dahil ito sa ilang lightning strikes. Karamihan ng report ng crop circles lumabas noong late 1970s. 1980s ang sumikat ang crop circles. Nakuha kasi nito ang atensyon ng mainstream media. Nireport ng media mga crop circles na makikita sa Hampshire at Wiltshire at magmula noon, dumami, lumaki at mas naging komplikado ang mga disenyo ng crop circles. Yung iba makikita mong parang gawa na lang din ng tao, 'di ba? Yan, halimbawa yung ibang ito mga ganito, 'di ba? Yung iba may mga design pa talaga parang letter S pa nga yung isa. Sa makikita sa Hampshire at Wiltshire at magmula noon, dumami, lumaki at mas naging Yan ang katulad nito. 'Di ba? Art. Hindi siya mukhang parang alam mo masasabi mo gawa lang ng tao. komplikado ang mga disenyo ng crop circles. Sa ngayon, nasa 10,000 na ang bilang ng reported crop circles at sa buong mundo yan, sa dating Soviet Union, United Kingdom, US, Canada at maging sa Japan. Ilang paliwanag na ang binigay sa phenomenon na ito. Nariyan ang natural causes gaya ng whirlwinds, downdrafts at lightning. Maaari ding unknown weather phenomenon. Pero ang pinakakilala sa kanilang lahat ay ang mga aliens. Ang Arecibo Telescope ay isang 1,000 feet spherical reflector radio telescope binuo sa isang natural sinkhole sa Arecibo Observatory malapit sa Arecibo, Puerto Rico. Nabuo noong November 1963, ito ang pinakamalaking single aperture telescope sa loob ng 53 years. Hanggang sa nahigitan nito noong July 2016 ng FAST o 500-meter aperture spherical telescope ng China. Noong 1974 bilang demonstration ng ating technological achievement, gamit ang Arecibo Telescope, nagpadala tayo ng isang interstellar radio message sa Global Cluster Messier 13. Tinawag itong Arecibo Message. Ang mensahe, naglalaman ng basic information tungkol sa humanity at Earth. Ang mensahe may 7 parte. Sa bawat parte naka-encode ang mga ito. Ang mga numero mula 1 hanggang 10. Atomic number ng mga elements na hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen at phosphorus. Ang mga elements na yan ang bumubuo ng ating DNA. Mga formula sa mga chemical compounds na bumubuo ng nucleotides ng ating DNA. Ang estimated number ng DNA nucleotides sa human genome at graphical representation ng structure ng ating DNA. Average height ng tao, graphic representation ng human, populasyon ng mga panahong iyon. Graphic representation ng solar system kung saan nakaangat ang pangatlong planeta, ang planetang Earth. Graphic representation ng Arecibo Radio Telescope at ang dimension nito. Ayos tong na to no? Itong graph na to no? Kung tayo hindi natin maiintindihan kung ano ibig sabihin no? Mensahe ay demonstrasyon lamang ng human technological achievement. Hindi ito seryosong tangka sa pakikipag-usap sa mga extraterrestrial. Pero noong 2001, sa hindi inaasahang pangyayari, nakatanggap tayo ng reply.
Really? 2001, malapit sa Chilbolton Radio Telescope sa Hampshire, UK, lumitaw ang isang crop formation. Tinawag itong Arecibo Answer. May kitang halos parehas ito ng Arecibo message. May ilan lamang pagkakaiba. Parehas 23 by 73 grid. Parehas ang chemical data, ngunit nadagdagan ng silicon. Nagbago rin ang diagram ng DNA. Ang pictogram ng human, mas malaki ang ulo. Siyam ang planeta ng solar system, ngunit hindi lang ang pangatlong planeta ang nakaangat, kundi pati ang fourth at fifth planet. Ang Arecibo Telescope, pinalitan ng isang crop circle na lumitaw din sa parehas na field, isang taon bago pa man lumabas ang Arecibo Answer. At binago rin ang binary representation ng diameter ng transmitter. Maraming naniniwalang sagot nga ito sa Arecibo message, ngunit hindi sumasang-ayon ng SETI. At ang tindi ng sagot, no? Talagang iniukit sa sa parang palayan, no? Para sa kanila ay highly improbable na isang extraterrestrial response ang Arecibo Answer. Halos isang taon nang lumipas, may isang crop circle muli ang lumitaw. At sa pagkakataong ito, may maliwanag na mensahe. May muka, ngunit hindi tao, at may disk na naglalaman ng binary code. Sinubukan itong i-decode gamit ang ASCII code at ang mensahe, "Beware the bearers of false gifts. We oppose as a deception. Conduit. Clock." Kaya't ano ba talaga at saan nanggaling ang mga crop circles? May mga nagsasabing mga mensahe ito mula sa mga extraterrestrial gaya ng Arecibo Answer. Mga komplikadong design, maaaring may ibig sabihin, pero para sa ilan, mga hoax lamang ang mga ito, gawa ng kung sino mang grupo ng mga tao. Pero sino naman ang gagawa ng ganito kalaki at kakomplikadong hoax? Noong 1991, sa isang British newspaper, may umamin. 1991, naging headline si Doug Bauer at Dave Chorley. Sinabi kasi nilang sila nagpasimula ng crop circle phenomena noong 1978. Simple lang ang mga tools na ginamit nila. Tali, isang tabla ng kahoy at nakabilog na wire sa isang baseball cap na tutulong sa kanilang makapaglakad ng tuwid sa mga crops. Para patunayan, gumawa sila ng circle crop sa harap mismo ng mga journalist at ng isang crop researcher na si Pat Delgado. Sa mga pag-aaral ni Pat Delgado, sinabi niyang hindi hoax at authentic ang mga crops hanggang sa pinakita mismo sa harap niya ni Bauer at Chorley kung paano nila ito ginawa. Sinabi ng dalawa na silang responsable sa lahat ng crop circles na lumitaw bago ang taong 1987. At ayon sa kanila, lagpas 200 crop circles ang kanilang ginawa. At ang kanilang naging inspirasyon, ang Australian Crop Circle Report sa Thule, Australia noong 1966. Biruin mo yung ganong kalalaking crop circle, no? Pinagtiyagaan nilang pa step-step lang ng ganon. No? Ang tindi ng nila, no? Ng pagnanasa nilang paglaruan ng mundo, no? No, kung titignan mo, ito yung mga circle. Ito yung lilit ng tao. Ayan, mga tao yan eh. Ito, hindi ko alam. Ito, tao rin ata to. Itong dalawang to. Tama, tao. Biruin mo. Gawin nila step by step, no? Tapos bilog na bilog talaga. 'Di ba? Mahirap 'yan pag wala kang gamit na pag wala kang gamit na lumilipad para at least nakikita mo kung tama ba yung hugis mo, bilog na bilog ba siya o hindi. Kasi kapag nakatayo ka lang diyan, 'di ba, hindi mo makikita eh. Malaki masyado para makita mo agad-agad eh, 'di ba? Magaling. Bagamat maraming crop circles sa maaaring sabing gawa lamang ng tao, may mga naniniwala pa rin ang iba sa mga ito ay hindi may paliwanag. May mga levels ng complexity, scale at precision na para sa ilan ay tila hindi kayang gawin ng tao. Tama. Si Bauer at Chorley, nakakagulat ang kanilang istorya. Ang isang bagay na hindi may paliwanag, napakita nilang posible gamit ang simpleng mga tools at simpleng paraan. Dalawa lang pero sila. Hindi ganoon kaganda ang kanilang demonstration.
Sinubukan nilang gayahin ng isang crop circle na sinasabi nilang silang gumawa at ang resulta, hindi parehas. Hindi singlinis at pulido ang kanilang recreation. Ilang ulit nila itong sinubukan ni recreate hanggang sa umayaw na lamang sila. At sa umaga pa nila ito ginawa. Ang crop circles kadalasan lumilitaw overnight, kaya't kung may mga taong gumawa nito, sa gabi nila ito ginagawa. Si Bauer at Shirley maaaring gumawa nga ng ilang crop circles at ang kanilang mga gawa maaaring nag-inspire ng iba pang tao sa buong mundo para gumawa rin ng kani-kanilang crop circles. Marami sa mga crop circles gawa nga ng tao. Madali kasi itong makita. Ang mga crop circles makikitaan ng footpath, kaya't kadalasan makikitang ginagawa mga ito kung saan may tractor lines. Diyan kasi sila dumadaan. Ito'y para hindi makita ang kanilang mga bakas sa field. Pero may mga pagkakaiba ang mga hoax na crop circles sa mga pinaniniwalaang totoong crop circles. Ang mga man-made crop circles, makikitang matindi ang pagkasira ng halaman. Makikita ang mga marka sa isang side lamang, ang side na ginamitan ng tabla ng kahoy. Ang mga tangkay, makikita ang mga sira. Magulo ang direksyon. Ang mga dahon, bulaklak, sira lahat. Hindi ganito ang mga pinaniniwalaang genuine na crop circles. Maganda ang pattern ng totoong crop circle kahit ang mga nakadapang halaman. Kadalasan layered ang mga ito. Braided pa nga ang iba. Karamihan sa halaman hindi talaga nasira. Sa ilang araw ay tutubo ulit ito vertically. May isa pang paraan para makita ang pagkakaiba ng isang genuine crop circles kumpara sa man-made. At yan ay ang bakas ng radiation. 1990s isang biophysicist. Yun lang, no? Yung ibang crop circle may bakas ng radiation. 'Di ba? So hindi naman pwede magkaroon ng radiation kung tinapak-tapakan lang, 'di ba? So eto hindi, may bakas ng radiation. William Levine ang nagsimulang mag-analyze sa mga halaman ng galing sa crop circles. Karamihan sa weeds makikitang elongated ang nodes at ang ilan, ruptured ang nodes. Tila pumutok ang mga nodes. Maaari lamang niyang i-replicate sa paggamit ng microwave. Ang microwave radiation, iinitin ang water content ng mga nodes hanggang sa pumutok ito. At hindi yan kayang gawin ng kahit ano pa mang wooden planks. Sa pagsasaliksik ko sa topic na ito, tila mas lalo lamang dumami ang tanong kesa sa sagot. Sa totoo lang, marami pang istorya ang nakadikit sa crop circle phenomenon at habang inuungkat mo ito, ay palalim ka ng palalim sa rabbit hole. Bakit ang mga crop circles ginagawa lamang overnight? Mabilis magawa kung tutuusin. Kahit ang mga komplikado at malalaking crop circles, isang gabi lamang ginawa. Bakit sa libo-libong crop circles walang witness habang ginagawa ito? Gaya ng crop circle na ito, lumitaw sa tabi mismo ng Stonehenge. 24/7 ang security dyan. Nagbabantay laban sa mga vandals. Wala man lamang silang naramdaman o nakitang gumawa ng crop circle na yan. At saka syempre kung gabi yan, dapat matindi ilaw nun para talagang precise. Talagang parang sukat na sukat at saka parang pantay na pantay yung pagkakabilog. Perfect circle kasi kung makikita mo, di ba? So kung overnight yan, talagang hindi yan pwedeng trabahuin ng isa o dalawang tao lang mga tol. Di ba? Merong tatrabaho dyan na talagang ilang bilang ng tao tapos may ilaw na malalaki yan para maliwanag talaga. Kung mensahe man ito, bakit hindi gawing mas maliwanag? Sana English na lang. O kaya Tagalog para sikat tayo. At kung mensahe nga yan, lagpas 30 years na ang mga iyan. Hanggang ngayon, hindi pa din natin alam ang gusto nilang sabihin. Kung meron man, bakit hindi na lang gawin sa harap ng maraming tao para tapos na ang debate? Ayon sa ilan, hindi pa kasi tayo handa. Pasensyoso lang ba ang mga aliens? At sa loob ng lagpas 30 years, ng mga mensaheng hindi natin lubusang makitaan ng dahilan, ay patuloy pa rin sila sa paggawa ng crop circles? O may ilang taong pinagtatawanan ng mga naniniwala habang kumikita ng pera? Sa huli, human art man yan, elaborate hoaxes o aliens, ang mga crop circle ay mananatiling isang kamangha-manghang aspeto ng human culture.
Habang patuloy itong pinag-aaralan at pinagdedebatihan, isang bagay lang ang maliwanag, na ang misteryong ito patuloy kukuha ng ating atensyon at mananatiling isang simbolo ng mga bagay na hindi may paliwanag. Yeah. Huwag kalimutan mag-like. Alright mga kapatid, no? So yun nga, no? May mga umamin na sila yung gumagawa nitong mga crop circles na to. 'Di ba? Ipinakita nila, dinemonstrate nila kung paano ginagawa. Pero sabi, merong kakaibang bagay doon nakita sa iba, katulad nga yung radiation mga tol. 'Di ba? Which is hindi magagawa ng mga ordinaryong wood plankings lang mga tol. At saka ito ano lang naman to, no? Palapalagay lang naman, haka-haka, no? Kung ito nga mensahe na mula sa mga alien at ilang dekada na o ilang taon na nakalipas ay hindi pa rin natin na-decode, hindi pa rin natin nalalaman, siguro ano yan, no? Para sa kanila ay sukatan. Sukatan nila kung gaano na ba kaya ng tao. No? Hanggat hindi na-decode ng tao etong mensaheng ipinadala natin, parang gano'n, no? Hanggat hindi na-decode ng tao mensaheng ipinadala natin, hindi pa sila handa. Hindi pa nila kaya o hindi pa rin nila kayang makalipad o makalabas ng ibang mundo, ng ibang planeta o na mismo ng planeta nila. Kasi etong mensahe nga natin hindi pa rin nila natutuklasan kung ano ibig sabihin. So hindi pa rin nila matutuklasan kung paano sila makakapunta sa ibang planeta. Parang gano'n, no? Parang testing nila sa tao. Kasi syempre, ano yan planeta laban sa planeta o kaya bansa laban sa bansa. Di ba dito nagkakasukatan tayo ng kakayanan. Ito naman nagkakasukatan ng kakayanan din kung pwede na bang puntahan sila ng mga tao o ready na ba ang tao kung pupuntahan nila. Pwedeng ganun mga tol. Ano lang naman yan. Haka-haka lang naman yan o palapalagay. Hanggat hindi natin na-decode yung mga mensaheng nakapaloob doon sa ibang mga genuine daw o legit na mga crop circles mga kapatid. No? Ikaw, bilang isang tao, ano ang masasabi mo dito sa video yung napanood natin? Comment ka sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.